Sa gitna ng lumang mall sa Maynila, may isang arcade zone na matagal nang pinabayaan. Sarado na ito sa publiko, pero may ilaw pa rin tuwing gabi. Parang may naglalaro pa rin sa loob. Isang gabi, napadaan si Leia, isang 17 anyos, mahilig sa horror at urban legends. Galing siya sa internet cafe. Pauwi na sana nang mapansin niyang bukas ang kalahati ng rolling shutter ng arcade. Mahina ang ilaw sa loob. Naririnig niya ang tunog ng lumang makina. Napangiti siya. May naglalaro pa pala dito. Pumasok siya. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng alikabok at kalawang. Luma na ang mga arcade machines. May mga sira, may mga patay na screen, pero sa pinakadulo ng arcade, may isang makina na buhay na buhay. Isang cabinet na hindi niya pa nakikita dati. Nakasaad sa taas, level 13. Lumapit si Leia. Ang screen ay nagpapakita ng isang karakter, mukhang siya. Eksaktong hitsura niya, damit, buhok, pati galaw. Ang galing naman nito, bulong niya. Biglang nag-flicker ang ilaw. Wala siyang barya, pero kusa itong nag-start. Nasa loob siya ng isang pixelated na mall. Madilim. Kumukontrol siya sa karakter. Sarili niya. Habang naglalakad siya, may naririnig siyang mahina na bulong. Umalis ka na. Napatingin siya sa paligid. Wala naman. Hanggang sa may nakita siyang NPC, isang batang babae sa sulok. Paglapit niya, biglang lumingon ang bata. Itim ang mata, walang puti. Nag-glitch ang screen. Game over. Napaatras si Leia. Ang weird naman nito. Pero sa halip na matakot, mas lalo siyang na-curious. Nag-restart ang laro. Habang tumatagal, mas nagiging realistic ang laro. Nararamdaman na niya ang kaba, pawis, hingal. May bagong objective. Hanapin ang exit bago ka mahanap. Sa bawat sulok ng mall, may mga shadow figure na gumagalaw. Hindi sila NPC. Hindi sila sumusunod sa logic ng laro. Parang buhay. Isang beses, nahuli siya. Hindi game over ang lumabas, kundi isa ka na sa kanila. Pagtingin niya sa screen, ang karakter niya ay nakatayo na sa sulok. Nakatitig sa sarili niyang kamera. Hindi na siya gumagalaw. Dito nagsimula ang tunay na takot. Nawala ang controls. Hindi na siya ang naglalaro. Ang karakter niya kusang gumagalaw. At papunta ito sa isang lugar na pamilyar. Isang arcade. Parehong-pareho ng lugar kung nasaan siya ngayon. Dahan-dahang lumapit ang karakter sa isang makina. Sa screen ng laro, nakita niya ang sarili niya. Nakaupo, hawak ang joystick. Hindi. Imposible. Bulong niya. Nagdim ang ilaw sa totoong arcade. Isa-isa, nagbukas ang ibang machine. May naramdaman siyang presensya sa likod niya. Paglingon niya, walang tao. Pero sa refleksyon ng screen, may nakatayo sa likod niya. Isang lalaki, payat, paputla, walang mata. Biglang lumabas sa screen. Handa ka na ba sa huling level? Nawala ang arcade sa paligid niya. Bigla siyang napunta sa loob ng laro. Hindi na pixelated. Realistic na. Madilim na hallway. At sa dulo, isang pintuan. May nakasulat, exit. Tumakbo siya papunta doon. Habang papalapit siya,
naririnig niya ang maraming boses. Palitan mo kami. Ikaw na ang susunod. Hindi ka na makakalabas. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang sarili niya. Nakaupo sa arcade, naglalaro. Nakangiti, pero hindi siya ang may kontrol. Biglang nagsara ang pinto sa likod niya. Lumabas sa hangin ang mensahe. Player switch complete. Kinabukasan, may guard na nag-iikot sa mall. Napansin niyang bukas ang lumang arcade. Pagpasok niya, nakita niya ang isang batang lalaki nakaupo, tulala, hawak ang joystick. Hoy, anong ginagawa mo dito? Hindi sumagot. Paglapit ng guard, napansin niyang nanginginig ang bata. Sa screen ng laro, may isang karakter na tumatakbo sa dilim na hallway. Tumisigaw, humihingi ng tulong. Sa taas ng screen, Level 1. Simula noon, may usap-usapan sa mall na tuwing gabi may arcade na bumubukas. At kung maririnig mo ang boses na insert coin, wag na wag kang papasok. Dahil baka ikaw na ang susunod na player 1.